As to paano kayo mag-analyze ng distributor fed at 2 ends. Ibig sabihin, A at saka B. Pag nag-fed ka sa A at saka B, meron kang, ganun yung analysis lang natin. Distributor fed at 2 ends. Okay, so ang mangyari lang, papaluin ko lang yung drawing, pero yung analysis natin mamaya, kung paano tayo mag-analyze ng dati. Kaya nga, minsan, pwede na rin natin hindi discuss, pero i-discuss ko pa rin para at least magkaroon kayo ng idea. So, we have a 2-wire DC distributor, 300 meter long, and is fed at 240 volts at point A. So, yun natin. Isa lang 240 volts. Then, at point B, which is 150 meters from A. Lagay lang natin dyan, point B. Meron kang load na 120 ampere. And at C, 100 meter in the opposite direction. So, doon sa kabila. Ilan to? 180 po, 80. Bakit lagi 100? Buti na rin pinapatawa mo ako, baby. So, ilan na? 150. Grabe tawag, boss. Tapos, yung isa, sa kanan. So, ibig sabihin, may connection tayo dito. I-assume nyo na lang na maliit yung distance, ha? Hindi pantay eh. So, lumalabas 50 lang yan. If the resistance per 100 meter of a single conductor is 0.03, per 100 meters. So, ang hinahanap natin is current in each section of the distributor as well as voltage at point B and point C. Now, take note, do sa ring distributor natin, since wala kang given na voltage do sa ibang parameters, ang analysis natin dito is voltage fed at 1 end. Okay, so lagyan natin, bubuklatin natin siya. Tapos lalagay natin ito na 240. Ilan to? 50. Tapos ito? Hindi. Kahit saan mo gusto. Oo, wala namang problema. Pero mas gusto sa gitna eh. Mas magandang tingnan. Isa na sir, yung a load of 120 amperes is taken and C. Hindi po ba sa C yung hindi. Kumbaga, from A, a load of 120. From A. Kasi, alam nga namang, tanggalin mo yung kama, basahin mo ng diretso. From A at load, parang hirap basahin, di ba? So, ang ibig sabihin, from A, a load of 120 ampere is taken. Kama ulit, ibig sabihin nag-pause ka, and at, hindi pala kama, and at C. So karaniwan yun rin yung problema natin minsan yung English.
So, doon tayo nahirapan. Mag-comprehend yung problem. Alam natin i-analyze, pero pag sinusolve na natin, nahirapan na tayo. Okay? So, ang tanong, what is the current in each section of the distributor? So, paano natin gagawin yan if ganyan yung case natin? Okay. Take note, babalik tayo dito na yung 240 natin, may pupunta dyan. Then, may pupunta dito, di ba? Yun yun. Yun yung nakalagay dito. Kaya na nagkaroon dito na value. Okay. So, yung value natin dito would be 80. Wala ka namang loading eh. Tapos ito is 120. Okay. Pwede natin makuha yung voltage sa P. So, gagamit naman ng Kirchhoff's voltage law. So, 240. then tayo mag-assume ng load. Dalawang load, di ba? 240 minus 120. Ano yung resistance natin? 0.03 over times 100 times 150 times 2 is equal to PP. 229.2. Then punta tayo sa kabila. 240 minus 80 times 0.03 over 100 times 100 times 2 is equal to BC. So, yan yung BC. 2.24. So, meron na tayong voltage sa BNC. Nauna na yung voltage natin sa BNC. Okay, next. Pwede tayo mag-KVL dito. KVL tayo sa part na to. So, ito, wala kang problema kahit anong direction gusto mo. Mangyayari lang naman yung current kung magiging negative or magiging positive lang. So, let's say, nag-current akong pa ganyan. So, mangyayari is BC minus current natin dyan. Tawagin na lang natin ICB. Hindi na lang natin ICB. Times 0.03 over 100 times 50 Times 2. minus Sure, times PP times 2. Sorry, Manuel. Ay, sorry. Minus PP is equal to 0. So, ilan yung aking ICB? So, ACB minus BP over 2 times 0.03 over 100 times PP. So, ilan yung ICB? So, nangyari, opposite siya, pumasok siya, kaya 200. Oh, ayan na. Ayan na, solution natin. Dali lang, alpha. Ha? Kasi time tayo eh. Pag sinabi mo ring time, below. Okay. So, ibig sabihin, pag pinutol ko dito, for instance, okay lang. Kasi meron ka pa rin current na nadali sa kanya. Kumbaga, reliability ang ini-increase natin dito. Mali mo, ikaw yung sunod. 120. 120 ba yan, sir? 80. 50, 50, sir. 120 po. 400 po. 200. Sorry ah. Sige. Pwede niyong kopyahin na. Okay. Anong sulit ako ah? Sir, Dahil for the benefit nung wala dito kanina, nag-check ako kagabi ng exam sa 417. Tapos ko na parehas. So, tataas. Ang daming matataas. Siyempre, ayaw kong mag-assume na may nangyari. So, hindi mo na mag-assume. Tumakbo ako kaninang umaga. Sarap na takbo ako kaninang umaga. Parang wala lang.
Pumunta ko ng lab kanina, pinanood ko yung CCTV, may nakita ako nag-cellphone. Pinicturan yung mismong exam. Hindi pa nakontento doon. Habang nag-exam siya, alis ka nga bilis. Ganito ginawa. Yun yung una. Pangalawa, habang nag-exam, may nagkukwentuhan. Ilang beses na ako lumapit sa kanila, nagkukwentuhan pa rin. Ilang beses ko na ba sinabi sa inyo na nasa course policy